meron ho akong nabalitaan kaya pakinggan na ho natin ito. Oo, panoorin natin. Round ng pagdiskwalipika kay Governor Mamba. Ela, batay sa inilabas na resolusyon at pahayag ng Commission on Elections o COMELEC Second Division, lumabag umano sa ang incumbent governor ng probinsya ng Cagayan na si Manuel Mamba sa pagbabawal ng paglalabas ng pondo ng pamahalaan sa loob ng 45-day spending ban noong nakaraang 2022 national and local elections. Sinampahan ng disqualification case ni Maria Zara Rose de Guzman Lara na tumakbo ring gobernador sa lalawigan si Mamba dahil sa issue ng vote buying. Ayon sa COMELEC Second Division, hindi napatunayan ng ebidensya ang aligasyon ng vote buying pero na-establish ng COMELEC Second Division na lumabag si Mamba sa spending ban matapos itong hindi kumuha ng exemption sa mga ipinamahagi umanong pondo para sa Oplan Tulong sa Barangay at Krusada kontra Korupsyon o KKK noong eleksyon. Kaya nagpasya ang COMELEC Second Division na idiskwalipika si Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Pero paglilinaw ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, maaari pang umapila si Mamba sa COMELEC Anbang sa loob ng 5 araw o 5 calendar days. Sa mensahe naman na ipinadala ni Mamba, sinabi nito na inhustisya para sa mga butante ng Cagayan ang desisyon ng COMELEC. Hindi anya siya namili ng kahit isang boto para manalo at mayroon siyang exemptions mula sa COMELEC para sa mga pondo na kanilang ginasto sa panahon ng eleksyon. Ang petitioner naman na sila ay pinasalamatan ng COMELEC dahil sa desisyon nito na anya ay pagtatuguyod sa rule of law. Yan ang ating balita mula sa Maynila. So ayan na nga po, kung kilala nyo si Mamba, ito ho yung ating in-interview nung isang hong araw at talagang sabi ko nga ay nako, nakakalungkot lang dahil talagang itong gobyerno natin pagka hindi nagustuhan ang isang tao o di kaya kumontra itong isang tao, talaga nga naman tutuluyan. Kung maalala ninyo si Obahib, di ba? Si Governor Obahib na kung saan nagkaroon ng maisog, yung kanyang mga kaso ay binuhay, di ba po? Para ho siya itanggalin. Siguro, marami hong pag-uusap tungkol dito at na-realize nila na illegal ang pagtanggal kay Hubahib dahil siya po ay binoto ng taong bayan. Kaya nga po ito, sinilipan na naman ng bago. Kung maaalala ninyo, nung isang araw, I think it was Monday na interview po namin yan si Gov Mamba. At alam nyo po, yung doon sa interview ay alam na ho namin ng una na pinawalang visa ho yung kanyang pagdi-disqualify. Alam na ho namin yon. Although hindi namin pinag-uusapan kasi nga po dahil meron na ito galing ho sa korte. Ang nakakapagtaka lang ho, after that interview, meron nung nagbulong ho sa akin. Naku, may bumubulong din ho sa akin ha. Itong nagbulong sa akin sabi, alam nyo, dahil sa ginawa nyong yan, baka mapahamak ito si Gov Mamba. Sabi ko, pambihira dahil daw sa interview namin, malamang sa malamang, baka tanggalin yan, tuluyan yan. Hahanapan ng butas yan. Yan ang sinabi. Sabi ko nga naman, pambihira naman sila, napaka-exaggerated naman yun. Ano ba naman yun? Ang sinabi lang naman po ni Gov Mamba doon sa interview ay kung hindi ako magkakamali, ang sinabi lang naman niya, sinabi niya yung mga Chinese student doon, ay programa ho ito ng national government. CHED po ito, programa ng CHED po ito. Diba ho? So, napaka-importante ho yun na maintindihan ho natin na hindi po ito kung anumang dahilan kung bakit ho siya nagsalita. Hindi naman niya ho binabatikos ang gobyerno. Pero sigurado ho tayo dahil number 1, against sa EDCA, number 2, binuking niya yung issue na hindi ho ito programa ng gobernador, ito programa ng CHED. At ito din po, kung maaalala ninyo, is mismong si Pangulong Marcos ang kumausap sa China upang magkaroon ng mga exchange student. So yung kwento nila na pinapayagan ni Gov Mamba ang mga Chinese, pinapadami kasi yun yung unang kwento nila para siraan si Gov Mamba itong mga Chinese ay hindi ho effective, ika nga. Ibig sabihin, isang malaking katarantaduhan po yung ganong klaseng nila,
ganong klase po nilang birada o yung banat nila kay Gob Mamba. Kaya nga ho, sabi nga nila, alam mo Banat, kaya nangyari yan, kasi in-interview ninyo. Oh, kung hindi nyo in-interview yan, siguradong hindi pa natanggal yan. Sabi ko, grabe naman yun. Dahil lang doon, bigla na kaagad nila. Ano to, para pag meron kaming i-interviewin, matatakot na ako magpa-interview dahil baka sinampulan nila na si Gob Mamba. Pambihira, oh. Nakakalungkot, ano? Nakakalungkot po na ganyan ho sa ating gobyerno ngayon. Bawal ka na talagang magsalita, bawal ka ng kumontra. Pag ikaw ay kumontra sa kanilang mga polisiya, ikaw ay yayariin. Sabi nga, gugurgurin. 'Di ba? Talagang ano ba ito? Personalan na ho ba talaga ito? Diktador na ho ba talaga ang ating gobyerno ngayon? Ako naman. Wag naman po sanang ganyan mga kababayan dahil hindi naman po maganda yung klaseng ganyang klase po ginagawa ninyo sa ating mga matitikas. Buti nga ho ito si Gob Mamba eh. 'Di ba ho nagsalita ho siya na against ho dito sa EDCA na alam niyang ikakapahamak ho ng kanyang lugar. Tapos ganyan pa ang inyong pinapakita na keso akala nyo naman against sa gobyerno. Hindi ho. Sa katunayan, paulit-ulit niya pa sinasabi. Sinusundan lamang niya yung polisiya ni Pangulong Marcos na friend to everyone, enemies to none o something like that. Diba? Grabe naman. O, sabi nito, naku, delikado ang Waxis, boss. Ay, naku, naku. Gusto nyo ba ikwento ko yung dapat ko ikwento? Wag na lang. Banat ba yan? Ang hirap sa'yo. Masyado ka madaldal eh. Alam nyo ba kung ano yung Waxis dati? Inom muna ako ng kape. Alam nyo ba kung ano yung Waxis dati? Kung meron nung nakakaalam na taga Davao, alam nyo ho ba kung ano yung Waxis dati? Kung ano yung restaurant ng Waxis? W yun, W. Kabaligtaran. Wag na po nating yan. Hindi nyo napansin biglang nagpalit noong ginigipit na si Pastor Kibuloy? Bakit biglang nagpalit? Bakit from naging Waxis? Ano, yun ba ay nagkataon laang? Yun ang tanong ko dyan. Nagkataon lang po ba yung ano na yun? Ano yun? Sino po ba ang may-ari niyang hindi, kayo na lang ho ang mag-isip at humusga. Magandang araw, Garski, ha. Buti nandito ka. Yung ibang mga moderator tulog. Ano ho ba yung dating restaurant na yan? Sino ho ba ano ho bang bansa ang may hawak sa restaurant na yan? 'Di ba? Tapos nung ginigipit na alam naman natin kung sino gumigipit kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Kung saan siya kinasuhan. Aba, biglang nawala na, nagpalit na from dating restaurant. Di ko nababanggitin. Wala ko sinabi kung ano Ngayon naging Waxis na. Naku po, patay tayo dan. Sabi ng ito. Sabi nitong isa, meron nagsabi dito, dati ng kaso yan ni Gob Mamba. Oo nga, alam nyo, yung dating kaso na ni Gob Mamba na yan, yan po ay ano nangyari dito? Ayan, sorry. Bakit may ganyan? So, yung kaso na yan ni Gob Mamba ay dati ng kaso yan at alam nyo ho ba, meron ng desisyon ng korte dyan nung Monday pa lang. At pinabawalang bisa ho yung kaso ng COMELEC. Yung decision ng COMELEC. Tapos, in a span of 2 days or 3 days, biglang bumaligtad na naman. Ang hilig sa baligtaran nitong gobyerno na ito. Kaya nakakakita nyo naman yung
nangyayari. At sabi ko nga ho sa inyo, nagiging pattern na po yan from Bantag, Tebes, Hubahib, at saka dito kay Gob Mamba. Kaya nga alam mo, asahan na natin yung kung sino man ang pumayag dyan sa Bulacan na mayor na para pagdausan ng maisog sa linggo. Naku po, mag-ingat-ingat ka na dyan. Baka ikaw na ang sunod na tanggalin. O sabi to, sa SMNI kasi ninyo in-interview, galit sila sa SMNI. Naku, baka. Talaga nga naman, grabe talaga ngayon, Kaya naku, ayaw ko na magpa-interview sa Banateros. Hindi, alam mo baka ganyan ng baka ganyan ng kanilang gustong mangyari. Matakot na itong mga government official natin na magpa-interview. Kasi alam niyo naman, pagka sa SMNI at syempre pag in-interview ng Banateros, yan po ay nagte-trending. Nako, baka siguro, sampulan nga natin itong mga Banateros na to para mawala nang i-interviewin. Di ba? Baka ganun Hindi kaya? Ano sa tingin ninyo? Parang ganun ang dating para, kasi alam mo, etong ginagawa nila para, alam nyo, para masira o hindi magsalita ang mga tao. Una, kita nyo naman ang ginawa sa SMNI, di ba? Kasi kung papansin ninyo, pag-usapan din natin yan,